Hello beautiful, and welcome back at Everything Nice at Mitch Succulent Love. And for today's vlog is another beautiful vlog because ang topic natin today is about the water rings. Yes, hanggang ngayon marami pa rin ang nadiling lang ng pag-water rings because mahirap pa intindihan talaga, lalo na kapag mga echeveria. Kung papansinin natin ang mga echeveria ay nasa kabila. Ang mga echeveria is yung maraming leaves like this one. Crispate Beauty, Bennett, Hakohu, and Crimson Sang-A. Sila yung mga echeveria. Si Fred Ives ay, wait lang. Si Fred Ives ay Graptoberia. Ayan, nakalimutan ko na, my God. Ayun, si Fred Ives ay Graptoberia. And yung mga ganito, mga succulent, even ang mga PDs, they are more of the water. Matubig sila because sanga-sanga sila. Ayan, marami silang sanga. Kaya they tend to have more waters, and observing them is nagda-dry yung mga leaves. Because, yun nga, kailangan ng magtubig. And hindi nga ako madalas magtubig because hindi naman ako palagi na nandito dahil I'm back to work na. So, even yung ating Aeonium is matubig din because manipis yung dahon nila. Even itong si Cante. Ayan. So, sabi nila, paano masasabi na happy ang iyong succulent? So, kapag hinawakan mo daw sila, firm yung kanilang leaves. Ayan. O, firm siya. And kapag malambot kasi yan, ibig sabihin, kailangan mo na magtubig. So, let's back to the echeveria. So, pag mga echeveria kasi, madalas, ako dati, madalas ako mamatayan ng mga echeveria. Oo, kayo pa. Ako kasi dyan ako madalas mamatayan. Pero yung mga sanga-sanga na ganyan, hindi masyado. Oo. So, kasi nalilin lang nga tayo dahil sa pagtutubig. Oh, ito dati hindi ko ginagawa. Oo. Kasi yung mga ginawa ko dati is nire-reverse. Hindi ko na yung mga ginagawa ko dati is iniiwasan ko na. So, kagaya nito, ayan, very dry na yung soil ni Beyonce. At matubig po siya. Ang mga kulot set, matutubig sila. So, very dry. When the soil is completely dry, is tubigan na natin yung succulent natin. Huwag na natin hintayin yung 1 week. Huwag na natin hintayin na, yun nga, yung sinasabi nila na 1 week, dilig-dilig, once a week, mga ganun, di ba? So, magdidilig na po ako kay Beyonce. So, yan ang hindi ko ginagawa noon because wala akong sipag talaga. Wala akong tiyaga. Kung may tinuro sa akin ang succulent is maging matyaga, maging matyag sa kanila. Kasi hindi sila basta-basta lang halaman na pwede mong diligain everyday. Hindi. So, kaya nila mabuhay ng matagal without waterings. Pero kung completely dry is pwede na natin diligan because kung hihintayin natin ng matagal, mauubos nga yung dahon nila. Kasi, kagaya niyan, matubig siya. Especially this one, ang laki na niya. In fairness ha, si Frills, hindi ko ina-expect na ganito siya, nalalaki agad. Kasi, maano siya matubig siya May resistant pa rin, hindi pa rin ako nagtatanggal. May resistant pa rin, kahit kailangan ko to. Hindi ko pa rin tatanggal yung dried leaves, may tubig pa rin na hinihila. Ito. Meron pa rin. Ito, si Colibra. Ayan. So, kung bumitaw na siya, tanggalin na natin yung leaves. Ayan. Pero kung may resistant, hindi ko pa tinatanggal. Yun lang yung way ko. Iba-iba tayo ng way. Depende po sa inyo. So, yun, completely dry na yung mga soil nila. Pwede na ako magdilig. Ayan, completely dry. Kasi kung hihintayin kong ma-dry up sila, maubos yung leaves naman. Tsaka, para kung mapal yung leaves, ito din dry na. Nakabawi na siya, B. Yung iba kasi dito, ito medyo moist. Ito, basa pa yung kay Aeonium. Ito din. Kasi siguro nauulanan sila. Kaya dito, hindi masyado. So, maganda sana kung tubig ulan. Kaya lang, hindi ako nakapag... Ambon-ambon lang dito kasi. Ambon ng konti.
Tapos yun. Yan, completely dry. Ating Bill Gates. Ayan. Hindi talaga ako nag-aano dati. Kaya sabi ko, siguro, yun din, isa din yan sa payo ni Sis Gretchen from the Succulent de Amor na, sis, magdilig ka kasi kapag katuyo na yung soil, sabi niya gano'n. Sabi ko nga, ay oo din. Tama ka dyan, sabi ko sa kanya. So yun, sansay matubig din yan. Pero kahit di mo diligan, carry lang, di ba? Ito na naman tayo sa pagtutubig. Oo, hirap na naman tayo sa pagtutubig. O, di ba? Fred Ives. Natakpan na sa ating Murasaki. Pag mga garden soil din kasi, drainable ang mga plants. Ang soil, I mean. Si Chloe pala is, ang stress niya, color niya is pink. Naalala ko na. Alam mo sa PD, kahit hindi ka bumili ng marami, ikaw na lang magparami. Matagal nga lang lumaki. Yun nga lang din. Pwede din tayong gumamit ng stick kung ayaw natin madamihan yung kamay natin. Moist yung soil ni Lawi, I would not water it. Kasi baka pag umulan din, mabasa yung kanyang soil. Si Fred Ives, ayan, matubig yarn. So, parang nakalimutan ko na naman yung main thought ng topic na yun. So, sa Echeveria, dahil masanga siya, marami nga siyang matubig. Pero ang mga Echeveria, kahit hindi mo yung tubigan na matagal, is yung kanilang rosette kasi is marami. Iisa lang yung ugat nila. Yung stem niya, wala naman silang stem, diba? So, ganyan lang siya. So, kaya mas hindi siya ganun katubig. Kaya marami sa atin na mamatayan ng mga Echeveria kasi ganun nga yung thinking natin na baka kailangan niya ng tubig, ganyan-ganyan. Pero kahit hindi mo naman siya tubigan palagi is carry lang siya because yun nga, Echeveria siya and marami siyang leaves na pwedeng kunan dyan. Tapos pag kumuha sila ng tubig dun sa isa nilang leaves, matagal ang kuhanan nila. So, matagal din na pwedeng igiban ng tubig. O, diba? Ganyan. Ganun. So, ako, hindi ako masyadong madalas magtubig. Kasi ayoko rin naman na mag-rot agad yung ating mga plants. Ayun. So, mas okay na hindi ko sila tubigan. Maubos man yung dahon nila. Pwede naman tumubo pa ulit. So, ang mga Crassula family, matubig din yan. Kasi maliliit yung dahon naman nila at marami silang stem. So, ganun lang ang technique sa mga succulent. So, yun lang. I hope nakapagbigay ako ulit ng care tips sa ating mga succies. So, what's your thoughts? Kayo, anong tingin nyo? Tama ba ako o mali ako? Ayan. So, thank you for watching Everything Nice at Beach. Succulent Love. This is your nurse Mantita saying, God bless po at laging mag-ingat.